Kamusta? Ito guys, yung kapanalunan natin. Hi! Ang ganda! Ang lakas din pala ng ulan ngayon. Sila frozen fries. Aba ng pila dito sa Ricardo's as in. Got our first goodie. Pare ka rin. Hello everyone! Welcome back to the channel. Today is officially summer dito sa Finland and ang agenda natin for today is magpalaba, maglinis ng carpet. Alam niyo ba, ever since na binili namin tong carpet na to, never pa to nalabhan. So I think today is the time para malinisan na siya at malabhan kasi sobrang dumi niya na. Kaya naman, samahan niyo kami for today's video. Tayo pumunta doon sa laundry area. Bili muna tayo ng sabon pang carpet. Kanina pa kami naghahanap ng sabon. Dito kami nakatingin sa likod. Tapos nandito lang pala sa tapat tong mga Havu Manto na to na pang mato. So tingnan muna natin kung ano yung difference nitong dalawa. Ni Manto at ni Havu. Nakita ko sa TikTok, ayan, mostly ito yung ginagamit nilang sabon for mato or carpet. Itong Havu Manto. 5.69 siya dito sa Co-Market. Sa Tokmani, 3 point something lang na. Bumili muna kami ng sabon and brush para sa panglinis ng carpet. So dito lang kami bumili, malapit sa Co-Market sa amin. And actually yung place ng paglilinisan namin ng carpet is walking distance lang from our apartment, which is like siguro mga 10 to 15 minutes. Pero syempre, nagsasakyan tayo for today kasi malaki yung carpet, mabigat. Alam mo yung daanan dyan sa kabila, ayan. So, doon tayo dadaan. So, andito na tayo sa place. It's called Maton Pesu Paika or Mato is carpet, Pesu wash, Paika is place. So, this place is actually a public space or area para makapag-wash ng mga carpets or rugs for free. So, instead of bringing your carpets or rugs sa mga 24 peso lang, which you need to pay like 20 to 30 euros para maglinis ng carpets dito sa mga ganitong place, it's free. And alam niyo ba, yung mga ganitong Maton Pesu Paika is only open during the summer days. So talagang sulit na mag-laundry at maglaba ng mga carpets during summer. Mga ganitong community washing areas dito sa Finland is not just common places, but they say that it is also a part of their long-standing tradition dito sa Finland. So yeah. So, we're gonna try it right now. Actually, ando na yung asawa ko, nagsimula na siyang maglaba ng carpet. Medyo maraming tao doon, kaya nahiya ako mag-video, pero sige, let's go there. Ito yung itsura niya, guys. Marami yan, oh. Meron dyan, meron dito. So, maraming pwedeng mag-wash ng carpet and rugs. Yung, alam ko, ito yung pang-squeeze ng mga carpet para matanggal yung mga extra water, mamaya gamitin yan. Pangpiga ba? Tapos dito mismo yung pinaka washing area. And then, on this side, guys, alam niyo, forest yan. Lately, dyan kami tumatambay, kaya na-discover namin tong place na to na linasan ng carpet. Sabi ng asawa ko, siya na daw bahala ang maglaba doon. Ayaw niya daw mabasa ako. So, pakita ko sa inyo yung area. So, meron siyang ganitong sign. Yan, pwede nyo to i-screenshot and then translate nyo na lang siya in English. So, free of use naman yan. And meron ding car parking which is allowed for 2 hours, which is nandun siya banda. So, nag-park kami doon. And then, tingnan nyo yung likod naman is ganito. Ayan. Meron ditong parang mini-golf. Ito mini-golf yan siya. Tapos malaking open space dyan. Mamaya puntahan natin yan. Pag tumambay kami dyan mamayang hapon. Kasi masarap tumambay dito. And tingnan nyo na kung gaano katahimik.
tayo maglinis ng carpet. Next naman is magsuswimming kami sa indoor swimming pool sa Martin Lacso. Meron kasi kaming family free pass. So galing yun sa Paivacotti ng Junakis ko. Kasi nung SK rin na siya sa Paivacotti, which is mga age 5 to 6, 6 to 7 years old. I think mas marami silang ginagawang activities other than the other age group sa Paivacotti. Nung winter, nag-ice skating lesson sila. Tapos nung spring, nag-swimming lesson sila sa Martin Lacso. And then during the summer, parang inintroduce sila sa VJS yung name niya. Parang within Vanta siya na related sa sports club, ganyan. So, yung kinagandahan talaga ng pag-aaral dito sa Finland is yung mga bata talaga is ini-introduce into sports, hobbies, interest. Kasi it's really a good way to boost their confidence, to find their talent as well, and hobbies ba. Talagang dito kasi is ini-introduce yung mga bata to do more on outdoor activities kahit anong season pa yan. So far, ano yung pinakagusto mong gawing sports? Diba, nag-ano kayo sa school, nag-ice skating, nag-swimming? Ice skate. Ice skating kasi gusto mo mag-ice hockey. Yes. You want to be an ice hockey player when you grow up. Yes. You want Yes. to be a Stanley Cup champion. Stanley Cup. Sino ang Lodi Cakes mo sa ice hockey? Aha. Si Aho. Si Ahonen. Kaklase ko yun eh. Si Jessa. Ahonen. Nandito na kami. Kaso, close pala siya. From June 15 hanggang July 12. Ay, ano ba yan? Sayang naman. Hindi makakaswimming ang bata hanggang July. Sayang. Okay, let's go. Hanap na lang tayo ng ibang place na pwedeng pag-swimmingan. Kaso may mga bayad sa ganun eh. Pero try natin pag walang pasok si daddy kasi ang daddy is my work pa rin kahit summer. Hindi kami natuloy sa Martin Lacso kasi nga sarado. Pero ngayon nandito naman kami sa Flamingo. Actually, biglaan lang namin to binook. So, meron ditong water park kasi for kids. So, alam ko dito sa Flamingo is meron ding spa, playground, but kami is sa water park. Siyempre kasi may kasama tayong bata. So, excited na ako kasi first time din namin dito sa Flamingo. So, nandito na tayo. 5 p.m. pa yung entrance namin. So, pakita ko muna dito yung banda sa labas. Dito pa lang, merong mga bilihan. Oo nga eh. For the spa. So, nandito na tayo sa loob ng Flamingo. Kaso, 4:53 p.m. pa lang. And yung binook namin time kasi is 5 p.m. So, kailangan namin talaga antayin hanggang mag 5 p.m. para makapasok kami doon sa loob. Are you excited na? Yes. Yes. Ilang oras na? Oh, ano na lang? 6 minutes. 6 minutes. Yay. Sakto, 5 na eh. Diba? Kuha ka daw nito. Lagyan mo Tama daw ba? ito. Ha? Paano? Ayun. Isa pa. Isa pa. Isa yun. Yung sa'yo muna. Unfortunately, it's not allowed to take photos or videos inside, but I swear, their water park is so much fun. There are so many slides, warm pools, jacuzzis, and even saunas. You can easily spend the whole day there without getting bored. Whether you're going with friends or family, it's such a nice way to relax and have fun. They also have areas where you can just unwind, so it's a great mix of excitement and relaxation. The atmosphere is really nice and there's something for all ages to enjoy. You can book your tickets online, so it's super easy. And if you're looking for a fun day out, I definitely recommend checking it out. Punta na ulit tayo sa pinaglabahan ng ating mga mato. And kukunin na natin siya kasi anong oras na? 9 na? 9 something na. So, ayan, pinipick up na namin. And dito na natin tatapusin ang video. See you on our next vlog. Bye! Hi everyone! Today we are very excited kasi pupunta tayo ngayon sa Filipino event sa Helsinki. This is our second time going to that Filipino event and of course we're very excited sa food, but other than that, of course meron ding iba't ibang programs na magaganap doon. For today, kulutin ako ng hair gamit yung Saks method na nakita ko sa TikTok and ayan, oh, ang ganda, effective din siya.
kulot-kulutan tayo for today. Let's go! So, nag-decide kami na magko-commute na lang kami kasi mahal ang parking fee sa Campi per hour. Unang plan namin is magbabas kasi isang sakay lang. Kaso, umuulan. So, ginawa namin is ito na lang kami sa Marni. Kumaba, dito kami mag-train. So, we finally made it to Helsinki. Maglalakad na lang tayo papunta sa Campi. Ang problema is, medyo maulan. Hindi man lang umabot yung kulot ng buhok ko sa event. Ito malaki. Kasya siguro tayo dito? Kano to? 9. 9. Ito na, pumatagalan na. Almost there. Nilista ko na nga pala yung mga booth numbers kung saan una naming gustong bumili. Andun yung mga cravings namin. Kasi marami kasing nagtitinda doon, like 20 or 20 plus na booth yung meron doon. So, it's easier kapag nilista mo na kung saan mo gusto unang pumila. For sure, marami ng pila kasi tinanghali na rin kami dahil umuulan nga. Dito na tayo. Kaso, hindi makapag-program siguro kasi maulan. Hindi rin ganun kadami yung pila ngayon kasi maulan nga. Mamaya ikot tayo. Pumila na tayo dito. Booth number 1. Nag-order ako, pre-order, pero hindi ko lang kung nag-push. Vay Bonifacio. Vay Bonifacio. Ito, babe. Diyan ako. Babe, Bonifacio. Yes. Wala pong order dito, pero Nag-message kasi ako pero wala kasi nag-reply. So, tatanong ko kung nag-push ba siya. Oh. ano yung, ano mo? Ano po, 1 meal ng pork barbecue. Barbecue, 1 meal. Tinalang nilista yung pangalan ko sa pre-order. Thank you. Grease. Got our first goodie. Mas okay talaga mag-pre-order. As of now, ito pa lang yung tao kasi nga umulan. Dito muna tayo sa booth number 11. McKenny and Alfredo's. busy. Isang Apa. kare-kare ang sisig po, Apa. no? Yay! From Loya pa. Si Ricky po. Oh, kakilala. Aha! Hoy, kakilala ni, ano? Ah! Ito naman. Buko pandan. Finally! Hindi kami makapagbayad. Hindi ko nalimutan ko yung code ng mobile pay ko. Kain muna tayo. Wow! Ito muna ang aming in-order. From McKenny. Tsaka sa Namit Barbecue. Mainit na. Minute na bitaw. Iirit na nila. Wow! Good job. Nasabi yan. Masarap yung barbecue. Ako. Ito yung sarap. May kasama siyang Shanghai. Pag pre-order, dapat may kasamang siomai. Pero hindi ko alam kung umabot ako dun sa first 50 na nag-pre-order. Tikman natin yung sisig ng McKenny. Sisig Kapampangan. Ganito yung tsura niya. Sarap din. Wala lang bagoong yung kare-kare. Pero, sarap. Tapos na kami kumain. Pero pila ulit sa pagkain. Oh my God. After 2 years, 3 years, may tender juicy hotdog dito. So baka ubos na. Meron pa. Bili tayo ng hotdog. TJ hotdog po. Ilan pa? Ilan? Magkano po ba? 3 po isa. 3 isa. Ilan? Dalawa. Sige, tatlo. Okay. Gala naman tayo. Nandito tayo sa side ng mga parang non-food vendors. Rosemart. Ay, ang cute. Ano to?
Keychain. Ano yan? Ate, totoong kating ko? Oo. Ay, totoo siya. Tapos nasa keychain. Tapos, inhaler din. Ayun, ano? Ano yun? Inhaler. Ah. Sa mga 30. Sa inyo, ta? Sa kanya po. Dito. Bumili ako ng inhaler na may na keychain style. Cute. Libot na nga ulit tayo. Pakita natin yung mga food stalls. It was really hard to film here because the event was absolutely packed with people, but we were still able to witness and capture part of the celebration, especially the beautiful showcase of Filipino costumes. Thankfully, the weather turned out great too, which made the atmosphere even more enjoyable. It was also so nice to meet so many wonderful people here, share conversations, and see everyone coming together to celebrate. With such a huge crowd, getting around wasn't always easy, so events like this remind us that a little extra patience, kindness, and consideration for one another can go a long way in making the experience enjoyable for everyone. Last order, recados. Pero ano lang, inumin lang. Ano sa'yo? Sago, gulaman. Yan, ang pila sa recados. Finally, isa na lang. Isa na lang sarap, tapos tayo na. Dito tayo pinakamatagal pumila. Recados, palamig. Parang bestseller nila dito yung ube. Ayan, bestseller niya, ate. Dami bumibili, nakita ko nila. Oh my God, sarap. Taste test ng recados. Ayos na kanya. Ube tsaka sago gulaman. Sarap. Cheers, 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 cheers. Sarap. Sarap. Lasang ube talaga. Babe, ba't lasang kalamansi? Lasang kalamansi, tapos may sago. Tingnan mo. Yan yung laki ng ube. Ayan, Sarap. Akala ko yung matamis. Sinisip ko yung sa gugulaman, syempre matamis, di ba? Baka nagkamali. Na-expect ko kasi arnibal. Hindi kalamansi. Pero okay lang. Yung ube, sarap, sobra. We are done going to the Filipino Festival event sa Helsinki. And again, of course, sobrang saya. Sarap na mga pagkain na nakain namin, sulit yung mga pinila, and although umulan nung una, naging maganda naman yung panahon after, and actually sumobrang init pa nga, no? Tapos, marami din tayong mga na-meet na mga friends natin online na first time lang din namin na-meet this Filipino event, katulad ni Ate Gigi, ni Ate Precious in Finland, ayan. Tapos nakita rin namin si Kuya Mike ulit. Ano pa pala, nakita din namin ang Chell Spike couple. Tapos meron din isa kami nakilala doon na yung asawa niya daw is nasa Pinas na nanonood sa amin. Thank you po. Pero pa isa yung babae na na-meet ko. Hindi ko kasi natatanong yung mga pangalan, pero sabi nagka-message na kami sa Facebook ba? Nalimutan ko na. Ayan. And sobrang daming tao dun sa event. Hindi lang mga Filipinos, meron ding mga locals, ibang lahi, ganyan. And talagang ang saya ng celebration dun. Hindi na namin tinapos. Marami pang program, mahaba pa until 9 p.m. pa yung event. And of course, meron din silang paraffle. Same last year, yung ticket pa uwi ng Pilipinas. Yan, yun yung parang grand prize raffle din nila this year. Ngayon naman, punta tayo sa Yumbo kasi meron akong pipick uping mga products doon. And super excited din ako doon kasi nanalo ako sa isang giveaway ni Yumbo. Nakita ko lang siya sa Instagram, then sumali ako doon sa giveaway nila. Tapos hindi ko na-expect na mananalo ako for that. And then worth 83 point something euro yung laman ng cosmetic products daw na yun. So tara, pick upin natin siya ngayon sa Yumbo. Masay Instagram is Daviestin eta Voitin cosmetic. Yes. Yeah. Wala siya. Nanginginig pa. Yeah. Kitos.
Yay! Free. Ito guys, yung napanalo na natin. Unbox natin to. So pag bibili ka, Ha?